Tay Gabino, nakakatawa na kayo, hindi tulad ng isang punta ko rito na sobra. Hinang-hina kayo. Ngayon nakatawa na kayo. Ay, sige lang patawa-tawa ka. Oo. Kapag nawara na, hindi nakakatawa na. Oh. Nakobra ka na ng 100,000 kung sakali Tay Gabino. Nakobra mo yung 100,000 at ikaw ay 100 years old na. Anong plano mo dun sa 100,000 mo? Ay, bibigay ko sa mga na wala din. Ha? Halimbawa yung tulong sa akin. Oo, kay Ate Salvi. Ate Salvi, bibigay daw sa'yo. Thank you at pa kami. Morning po, isang napakainit na umaga po mga katuwang. Ngayong umaga, pupuntahan po natin yung mag-iina po, yung pamilya po ni Ate Mary Ann. And nung isang araw po kasi nang pumunta kami rito, kasama natin si Mark ng Kaagapay Vlog, di natin natagpuan kasi nagpapabinyag daw sa piyesta ng barangay yung tatlong anak po ni Mary Ann, kasama po doon yung batang si Diana. And nagtataka tayo kasi hindi pa silang mga rehistrado sa munisipyo, wala pa silang mga rehistro pero napabinyagan. Pag-usapan natin yan mamaya mga katuwang. And bago yan, ito kasing lugar na to, isang way lang po yung kina Ate Mary Ann. And itong bagong tinutulungan natin mga katuwang, si Tatay Gabino. So mula po sa pinanggalingan namin, una po naming mararating itong bahay po ni Tatay Gabino. So unahin natin, kumustahin natin, update na rin namin kayo mga katuwang dito po kay Tatay Gabino. Tingnan natin kung ano po ang kanyang kalagayan ngayon. And syempre si Ate Salvi, no, yung napaka bait na malayong kapitbahay naman ni Tatay Gabino, pero talaga pong todo suporta at pag-aalaga dito sa matanda, no, kay Tatay Gabino. Kahit dun sa yumao pang asawa nito na stroke, naka wheelchair, hindi po nagpapabaya itong si Ate Salvi. Maraming humahanga sa kanya dahil hindi niya kaano-ano itong matanda, yung mag-asawang ito, yung namatay yung isa, pero andyan siya laging tumutulong, nagpapakain, lahat na, no, ginagawa. Parang ginagawa ni Ate Salvi yung gawain ng isang anak sa kanyang magulang, no. And unahin natin to si Tatay Gabino bago tayo dumiretso doon kay Ate Mary Ann, doon sa pamilya niya. Tara. Tayo dito sa lugar ni Tatay Gabino. Bukas ang pinto ni Tatay Gabino. Ayun. Oh, si Ate May. Good morning, Ate Salvi. Gandang umaga sa iyo. Gandang umaga, sir. Oh, wala kang trabaho? Nagpaalam po ako. Meron po, sir, pero nagpaalam po ako. Ah, meron, pero nagpaalam ka. Hindi ka papasok. Ay. Saan si Tatay Gabino? Yan po nakahiga. Pinaigiban ko po nga pampaligo. Pampaligo? Tay Gabino, good morning. Gandang umaga po sa iyo, Tay. Magandang umaga rin. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Ay, kaya din dito. O, damit kayo, Tay. Damit kayo. Magdamit po kayo, Tay. Ay, baliktad. Parang di na naniligo si Kaya nga po, Tatay Gabino. paligo. Parang ang kapal-kapal na ng libag nyo sa katawan, Ate Salvi, ano? Ano po na, ano? Mabebe! Ano na po yan na, Ha? nabawasan na po yung libag. Sino yung kinawayan mo? Manugang ko, sir. Manugang ko. Good afternoon, good morning po. Eh, yung buntis. Ayaw po. Oo. Kinin. Labang mo na. Parang magparbihotan ng damit, ah. Oo. Maliligo daw kayo, Tatay Gabino. Ay, mamaya. Ha? Mamaya. Oo. Kaya nyo namang maligo mag-isa. Kaya pa man. Kaya naman. Oo. Kumain na kayo, Tay? Hindi pa rin. Hindi pa. Nagluto pa po ako, sir. Ano? Nagluluto pa po. Nagluluto kayo? Opo.
Oo, inaamoy-amoy ako ng aso. Parang di naman ako kumakain ng aso. Marami akong alaga. Dog lover ako. Anong niluluto mo, Ate Salvi? Ano po, kanin po saka yung hinit ko po yung ulam niya kagabing natira. Kanin. Pwede ba akong tumuloy dyan? Sige sir. Oo. Tingnan natin. Ginagawa ni Ate Salvi. O diba, makakatuwa, nakakabilib naman talaga itong si Ate Salvi. Hindi niya kaano-ano. Imagine, nag-absent sa trabaho niya para lang matulungan itong si Tatay Gabino. Tama yan, lagi kang may mainit na tubig kasi para makapagtimpla siya ng gatas, kape, no? Nagdala ko ng tinapay kasi inisip ko, kung mag-isa lang siya rito at wala ka, magtimpla lang siya ng gatas, isaw-saw lang niya yung tinapay, no? Hindi na siya magugutom. Siya nga po. Diyan mo itong tinapay, Ate Salvi. Ay, thank you po, sir. Okay. May tinapay ka, dala ni sir. Pang saw-saw mo sa kape. Kuya Efren. Anong niluto mo? Ano po, sir? Ng kanin po, tapos may ulam po akong ininit. Oh. May sabaw. Anong ulam, ate? Oh, wow! Putsiro? Opo. Wow! Tama yun, para lumakas-lakas ang... Opo. Ang... Para makahigop naman po siya. Oo, ang pangangatawan ni Tatay Sabi nga Gabino. po niya, lumakas-lakas sa pakiramdam niya. Kaya nga, very good. Ang galing naman talaga nito ni Ate Salvi. So, pagkatapos mo, anong oras na ba? Aga pa naman eh. Opo. 9 o'clock pa lang, Ate Salvi. Opo, 9 o'clock pa lang. So, almusalan niya yan. Nag-almusal na po siya, bali po yung niluto ko pananghalian na niya. Ah, parang halian na niya yun. Oh, so aalis ka dito, naka-prepare na Opo, pag-alis ko yung po. kanyang pananghalian. Opo. At mamaya pong hapon, may trabaho po ako. Ah, so pagkatapos mo nito, papasok ka sa trabaho. Opo. Okay. So, ang ginagawa mo, tulad ng sinabi mo sa akin ng una, gagawa ka muna dun sa bahay mo, Opo. para dun sa asawa mo, sa pamilya mo, then dito ka naman didiretso, Opo. para kay Tatay Gabino. Then diretso ka na sa trabaho. Ay, uwi pa po ako sa bahay, kakain pa ako, tapos diretso na po sa trabaho. Ah, okay. Grabe. Yan na yung daily routine mo. Opo. Araw-araw mong ginagawa. Matagal na bang ganyang gawain mo? 3 years na po. 3 years na? Opo. 3 years. Talaga, ha? Diba sa katulad nga na sinasabi ko, Ate Salvi, yung mga ganyang gawain pagtulong, lalo sa matatanda, lalo sa mga talagang kailangan. Imagine, wala silang kapamilya ritong tumutulong sa kanila. Ikaw lang talaga inaasahan nila. Tapos nga sir, yung katrabaho ko po sa senior na din, nahilo kahapon Oo. sa trabaho. Tapos, ano po, sabi ko magpahinga na muna, huwag na magtrabaho. Tapos, inano ko po sa center kahapon, kaso sarado yung center. Oo. Ay, di ginawa ko po, pinagpaalam ko sa boss namin, tapos pinauwi ko na po. Sabi niya, wala daw siyang bigas sa kaulam. Ay, binilihan ko po nung pag-out ko kahapon. Alin? Yung senior pong katrabaho ko kahapon. Ah, ganun? Ba't wala siyang kapamilya? Mayroon naman po kaso nasa Maynila po. Ilan? Nagsulo lang din sa buhay? Mayroon siya po katabing bahay, bali ano niya, manugang niya, pero medyo alanganin niya ata po yung Halanganin ng relasyon. po. Kaya may bahay siyang tinutuluyan niya. Tapos sabi niya po sa akin, ay sabi ko po, ano ba po, may bigas ka ba? May ulam ka ba? Wala daw siyang ulam bigas. Kaya binigyan ko po ng 1 kilong bigas lang saka isda po, kalahating kilo. Imagine, nagagawa mo yun, Ate Salvi. Magkano lang naman ang sahod mo dun sa Hindi ko tinatrabahuhan na po mo? iniinda yung sahod po. Ah? Hindi ko na po yung iniisip yung sahod. Oo nga, ang punto ko, paano mo nagagawa yun? Saan ka kumukuha ng pantulong samantalang yung sahod mo? 25 pesos per Oras ora? pa, opo. Diba? Kumikita ka ng 200 Opo. araw-araw. O paano na yung pamilya mo? Paano pa yung pagtulong sa iba, diba? Nakukuha na lang po, sir. Oo, sa tulong. Sabagay, yung mga ganyang gawain talaga, gumagawa na ng pamamaraan si Lord para matulungan ka, para makatulong ka din sa kapwa. Opo. Diba? Masaya po kasi pag nakakatulong kahit walang wala. Kasi Tama ka. Very good ka talaga, Ate Salvi. Eh, sinasabi ko sa iyo na yung mga ganyang gawain, may biyayang bigay din sa iyo si Lord. Maaring hindi ngayon, hindi bukas, sa mga susunod na araw. May ganun talaga eh, no? Oh, sana dumami pan lahi mo, Ate Salvi. Ha? sana nga po. Oh, ano ito, pampaligo niya? Opo, sir. Diyan lang po ako, Pampaligo. alam mo sa may ano po. Saan ka nagtatabo Diyan niyan? lang po sa may ano po kasi may baka nangahabol. Saan? May baka na. Ayun. Opo, diyan po Ay, sa baba. gubat yun, di ba? Opo. Nangahabol kasi yung baka, di ako. Nanghahabol yung baka. Ayun yung. Saan dito, Ate Salvi? Diyan po sa baba, sir. May sapa diyan, sir. Ah, may sapa dito.
iniinuman ba yan? Hindi po, doon po ako nakuha inumin sa may tapat po ni Kapitan. Yung Doon, po, doon. ano? Oo. Opo. Ito, ano lang dito, panlaba. Ay, doon na po ako naalabas sa ilog. Balik. Sa ilog nyo. Wala kasi ako yung pang ano, kaya doon ako nagkuha ng pang pala. Okay, okay. Pero malinis man po dyan. Ha? Malinis man po. Galing. So, sinagsalo ka na ng tubig para sa paliligo niya. Tapos pag hugas-hugas pa ng kakainan niya, ano? Doon na po sa container yung Ha? inano ko na po yung iniigib ko na doon sa labasan yung panghugas niya, pangluto. Doon na po ako sa Hindi sa ilog. Hindi po. Kasi kakainin niya, no? Kutsarita, di ba? Opo. Okay. So yung tinabok mo dito ng tubig, Ate Salvi, pang ano to? Pampaligo lang po yan. Pampaligo lang niya. Yung panghugas ng pinggan, Doon na po sa may tapat ng ano. doon sa iniinuman nyo na. Okay. Doon na, nung po yung bagang nadadaanan po dyan. Oo. So yun pala yun, ano? Yan ang mahirap dito, Ate Salvi. Sa layo ng bahay mo at sa layo ng bahay, may pagitan ang bahay ninyo ni Tatay Gabino, talagang mahirap sa'yo. Pero napagtsatsagaan mo, no? Opo. Napagtsatsagaan mo. Kasi po ano. Anong oras ka nagigising? Ay, umaga po ako nagigising. Mga 4 lang po gising 4 a.m. Opo. Tapos, magluto ka ng almusalan, diretso ka na dito. Hindi po. Ilog muna. Ano ko po muna yung anak kong nagpapasok, nag-aaral. Ilang anak mo nag-aaral? Isa na lang, sir. Isa na lang. High school? Hindi pa po. Elementary po. Elementary? At kasi hatid ko po, pag almusal, hatid ko naman muna. Kasi Malayo ba yun? Nung labasan po, yung labasan Ay, malayo dyan. din. Opo, malayo. Oo. Siguro may 3 kilometro. Opo, mayroon. Naglalakad lang kayo, mag-ina. Oh, lakad. Hatid mo yung estudyante Opo, mo. lakad lang. Tapos Sayang babalik ka sa bahay. Oo, balik po ako. Tapos pagbalik mo sa bahay, dito ka na. Opo. Tapos trabaho na. 8 Okay. naman po kasi yung pasok ko pag umaga. Ha? 8 naman po. 8 a.m. Ngayon, late ka na. Absent ka na. Absent po ako ngayon. Okay. So ito namang pagitan ninyo ni Tatay Gabino, nasa kalahating kilometro. More than half kilometer. So maglalakad ka punta sa kanya, pabalik-balik sa bahay mo. Kaya sana, Ate Salvi, mapakinggan ni Lord yung request natin, no? Na maipaayos na natin yung bahay mo para si Tatay Gabino makuha mo dito, madala mo dun sa bahay mo kasi kahit gabi po titingnan ko siya. kahit gabi napunta ka rito? Opo, napunta po ako nasilip Chine-check mo siya kung natutulog na, kung kumain na. Minsan po 10 na ng gabi. Pumupunta ka pa ng Opo. alas 10 ng gabi. Opo, chinecheck ko po kung okay naman na siya. Talaga ha. Alam mo, Ate Salvi, talo mo pa ang tunay na anak. May mga anak na hindi ganyan ang ginagawa sa magulang. Totoo, sir. May mga anak na mabait sa ibang tao. Opo. Pero sorry sa sasabihin ko. Totoo po. Diba? Opo, totoo po. Pero ikaw, grabe, kahit alas 10 ng gabi, i-check mo si Tatay Gabino kung kumain at natutulog na. Opo. Tapos po, pag okay na siya, sige na, nakakain na niya ako. Uwi na po ako sa bahay. Check mo kung nakakain na. Tahimik na po yung loob ko nun. Kasi nakita ko na okay na siya. Panatag na. Opo. Panatag na ang loob mo nun. Okay. Buting tao talaga nito ni Ate Salvi. Ang maganda rito, Ate Salvi, nagkakaintindihan kayo mag-asawa. Opo. Yung asawa mo kahit may sakit, tumutulong din sa tao, sa kapwa. So nagkakaunawaan kayong dalawa, walang kontra, no? Opo. Kasi po nagsimula po yun nung palagi po siya na inatake. Tapos nakaka-recover siya. Parang nagsisimba po kami. Tapos dasal-dasal. Tapos sabi niya, kailangan naman natin yung ganun po na kahit kaunting nakakatulong. Sabi ko, sige lang hanggat kaya. Dapat sa inyo mag-asawa, charity vlogger. Kung mayroon nga po Ano kaya kung turuan ko kayo mag-vlog na mag-asawa, yaman din lamang na ganyan ang ginagawa ninyo, pagtulong din sa kapwa, sa mga nangangailangan. So kayo kayo talaga yung tawag dito, mga totoong charity vlogger pag nagkataon. Kasi yung ibang vlogger, ang talagang intention lang naman, hindi pagtulong, kundi kumita, no? Wala sa puso nila yung pagtulong sa kapwa. Pero kayo, kahit wala kayo, wala kayong pakinabang sa ginagawa ninyo, pero
andyan kayo tumutulong. Masaya po kasi, sir. Ha? Masaya po. Masaya, Masarap sa correct. pakiramdam. Kahit naghihirap ka tapos makatulong ka lang. Kahit 1 kilong bigas, ulam lang. Ang saya, sir. Oo, kasi yung 1 kilong bigas sa taong naghihirap, gutom, malaking tulong Malaking yun. tulong po. Diba? O sa panahon ngayon, hindi ka makakahiram basta 20 pesos kung saan totoo, saan. sir, sa totoo lang, sir. Napagdaanan ko yan, sir, ng oras ng mga gipit na Kahit gipit 20 ako, sir. pesos, Opo. pamasahe lang, hindi ka makakakuha. Totoo, sir. Naglalakad kapag kailay sa initan, no? May iiyak ka na lang eh. Opo. Inabot ko na po yung sa time ng mga sobrang lugmok ako sa ano, kasi naka-kumpanya yung asawa ko, tapos wala ako, sir, mahiraman. Tapos yung mga anak ko dito, siyempre yung pagkain, sir, iniisip ko. Ayun, umiyak na lang ako. Naglalakad ka, Opo. naghahanap ka ng pera para sa may sakit mong asawa nasa ospital. Kasi iniisip mo pagkain ng pamilya mo. Tapos wala po akong magawa, halos umiyak na lang po ako kasi wala akong magawa, umiyak na lang po. Naglalakad ka sa kalsada, umiiyak ka. Opo. Tapos sumalubong po sa akin yung anak kong bunso. Sumalubong sa akin. Yumakap sa akin, sir. Tapos ayun, nabuhay na ako ng loob ng sabi ko. Ituloy ko lang yung buhay kasi may mga anak akong Umaasa sa'yo. sa akin. Tapos yun po. Yung ano ko, sige lang. Tama ka, tama kahit ano ka. na lang, sir. Very good. Pag linggo naman, sir, nasa ilog nagtitinda kasi wala naman po kami trabaho sa ano. Doon sa trabaho mo. Anong tinitinda mo sa ilog? Ano po, iba-iba po. Minsan po, ano, yung ano. Mga kakanin. Opo, baduya, ganyan. Turon. Maruya, Wait, turon. ganyan. Oh. Opo, yung mga, Kasi yung ilog nila dito mga katuhang, malapit sa bahay nila. Sabado, linggo po. Marami Opo. nagpipiknik, Opo. di ba? Marami po. So tama 'yun. Lalo ngayon Alam mo bakasyon. pwedeng hanap buhay mo 'yun. Yun na nga po, sir, yung ano ko. Tapos pag wala, ano, Sabado. Kaya lang seasonal 'yun. Pag Opo, summer lang, opo, pag summer tag-init lang po. lang, siyempre nagpipiknik. Pero pagka maulan na, wala nang hanap buhay. Di ba? So, pag nga po nagtrabaho ako tapos may lutuin akong ano, dala ko din po. Nagtitinda ako bago akong pumapasok sa trabaho. Para isama Okay. na akong lahat. So pagpasok mo ng trabaho, may paninda kang bitbit. Opo. Ilalako mo din sa dadaanan mo. Kasi School. pag mo, naiintindihan kita diyan kasi yung asawa mo, hindi pwedeng magtrabaho. Pag ano, opo, sa totoo lang po minsan pag di nakakapagtrabaho talagang ang hirap po kasi yung pagkain. Tapos may mga anong gastusan. Ang hirap. Mm. Ang hirap. Bawal sa asawa mo magtrabaho ng mabibigat, Opo, no? bawal. Saka ngayon pong mainit sobra. Minsan nahirapan siyang huminga kasi, Kasi ano yun eh, sa puso yun eh. Lumalaki yung puso niya, no? lumalaki daw po. Lumalaki yung puso niya. Yun po ang findings ng doktor. So talagang ano yun, kahit pag akyat-akyat sa matataas na Hingal po siya. Hirap. hingal yun. Ikakilala ako niyan. Isang ano pa lang, isang building isang palapag lang inakyat niya, inatake. Yun nga po eh. Kaya nga po. Inatake, patay. Kaya po lagi ko pong pinapadala ng tubig. Tapos yung gamot niya pong maintenance, lagi ko pinapadala. Kasi pag oras po bagang inabot siya sa puso, sumakit, inom siya agad. Sabi ko ganyan. Nagmumotor po kasi nahirap. Ay, hirap yun. Nagmumotor ka dyan sa kalsada, tapos bigla kang inatake ng sakit. Opo. Delikado yun. Kasi sir, yung ano niya eh, yung Ha? lako niya, puto kutsinta. Nilalako niya kakanin. Opo, araw-araw. Gamit yung motor niya. Yung motor niyang lumang motor. Lumang motor. Pero at least tumatakbo. Oo. At least tumatakbo. Ang problema yung mga ganong klaseng motor, kapag ka ang hanap buhay mo naglalako ka ng kakanin tapos nasiraan ka, yung puhunan mo sa paglalako ng kakanin, mapupunta dun sa maintenance ng motor. Opo, doon nga po na naubos. Nasasaid. Nasasaid. Nasasaid po. Kumusta ka tay? Wala ka nang nararamdaman ngayon? Ayro. Wala ka. Ano po nararamdaman nyo? Tiyan talaga, no? Siyempre, sampo. Ayaw mo pa rin magpa-ospital, tay? Tapos nahihilo daw po siya. Ha? Nahihilo. Nahihilo po kayo? Kulang sa tubig. Di kaya, ati... Sinabi ko naman po sa kanya, laging uminom ng tubig. Oo. Kasi- Baka kulang kayo sa tubig. Di kayo nagiinom. Mainit ang panahon ngayon. Ay, grabe ako sa tubig. Ay, very good yun. Very good yun. Alam mo, at Merong gulpi akong pag mahiga ako. Maihi naman. Mahiga naman. Maihi naman. baka magmumura tayo. Katuwaan niya yun, sir. Ha? Katuwaan niya po yun. Kaya nga, may mga ganun eh. Opo. Dating presidente nga natin, yung bukang bibig yun, nilibangan nila yun eh. At least ngayon tayo, Gabino, nakakatawa na kayo. Hindi tulad ng isang punta ko rito na Sobra. hinang-hina kayo. Ngayon, nakatawa na kayo. Ay, sige lang patawa-tawa ka. Oo. Kapag nawara na, hindi nakakatawa na. Oo, wag mong sabihin yan, tay. Wag mong sabihin yan. Tingin ko sa'yo, abot na ka pa ng 100 years old, mahigit.
Ewan ko 94 ka. Opo. So, Konti na lang. kunti na lang, makakakobra ka na ng 100,000. Kung sakali tayo Gabino, nakobra mo yung 100,000 at ikaw ay 100 years old na. Anong plano mo dun sa 100,000 mo? Ay, bibigay ko sa mga kahit na wala din. Ha? Halimbawa yung tulong sa akin. Oo, kay Ate Salvi. Ate Salvi, bibigay daw sa'yo. Thank you at papamigay ko din sa papamigay ko din. Ayun. Basta wala nalain sa akin, ginapigay ako. Oo. Hindi ako lang sabing kwan. Pero alam mo tatay, pagka may pera ka, mas maganda nandun ka na nakatira kay Tatay Salvi. Kasi, kay Nanay Salvi, kasi delikado sa'yo dito. May bigas ka nga lang dito, ipinapasok ka na. Pinagtangkaan ka pang patayin, pugutin ang ulo mo. Imagine, upugutan talaga siya ng ulo. Opo, kasi Sa liig, kawit yung kawit sa kawit sa nyug. Bali, pangatlong beses na yun, sir. Ha? Pangatlong beses na po yun. Pinagtangkaan siya? Opo. 3 beses siyang pinagtangkaan patayin? Opo. Tatay Gabino, may kaaway kayo, tay? Ha? May kaaway po kayo dito? Ayo. Wala. Wala. Bakit pinagtatangkaan nila kayong patayin 3 beses na pala? Ano tay? Kwarta. Bakit may pera kayo? Ay, kumbisis to na ako na noon, may niyog pa malako. Oo. Pero ako may kwarta. Noon po. Okay, noon yun. Noon po yun. Ngayon wala na. Wala na po. Ano isipin may nyug siya? May nyugan siya rito? Dati, doon sa bundok po may Sa bundok. Tapos pag nagkukupra siya, may pera po siya. may pera sila mag-asawa. The time na hindi pa siya, Hindi pa po ganyan. walang sakit. Opo. Tapos yung asawa niya, stroke na. Opo. Okay. Hindi ba ako magagalit yan? Pag natimbang na ako ng lokal, ang pera natin tira ko, binibigay ko. Kaya na magbanggit ang mga pangalan ha, baka magalit sa atin. Hayaan na natin. Ang ginagawa malagod ni Mrs. tinatago niya. Oo. Ang tinatagawa niya, kamay. Nawawala daw po. Nawawala. Mapatrabaho ko hindi. Para hindi mo lalo na tinatrabahohan, sukit-sukit na gayon. Ano ang sabihin nun? Yung ano po, yung may tumutulong, may katulong po sila dito, yung bagang inuupa-upahan din niya. Wala pa po ako noon, yung Pax Diet pa po. Tapos yun din naman daw po yung kumukuha. Okay. So ibig sabihin nun, sila mag-asawa nun dahil wala silang anak. Meron siyang parang utos-utusan. Babayaran, utusan. So yun ang sabi niya. Sabi niya po. Oo. Hayaan na natin tay. Ipasa Diyos na lang natin. Bahala na sa kanya si Lord. Lang dyan, Ha? bahala ng Diyos. Kaya nga po, bahala na sila, bahala na ang Diyos sa kanya. Bahala ng Diyos. Oo. Ang importante tay, may taong katulad ni Ate Salvi na hindi kayo iniiwan mula pa dun sa asawa mong namatay na stroke, no? Maswerte ka at merong Ate Salvi na laging nakaalalay sa'yo. Imagine, nag-absent pa sa trabaho ngayong umaga si Ate Salvi para igibang ka ng pampaligo at meron ka ng ano doon, meron ka ng tanghalian na ano yan tawag at Salvi? May kanina po sa kaputsero. Putsero, baka pagdating ko dito tayo nagsusumba ka na yan. Ha? Nakaputsero ka ngayong tanghali. Bida man lang yan. Ha? Bira. Isang buwan, isang beses. Ay, ano Ate Salvi? isang buwan, isang beses. Isang buwan, isang beses. At least meron. Opo. Hindi yung loob ng isang buwan wala man lang siya nakain na masustansya, di ba? So at least ngayon, Tatay Gabino, meron kang putsero para lumakas-lakas yung tuhod mo tay. Ay, maayaw din. Ha? Maayaw din. Meron yan, wag ka mawalan ng pag-asa. Sige lang ka putsero. Ha? Malay mo pagbalik ko dito nagsusumba ka na. Ha? Ay, natumba na talaga ako. Ano po? Natumba na talaga ako. Hindi. Tumba na lang daw. Mahina pandinig ano. Sabi ko sumba. Yung nagsasayaw ng mga senior citizen. Ay, waray, ayaw la. Ayun na. Ay, tatay. Ganito ang usapan namin ni Ate Salvi. Ipapagawa niya yung bahay niya kasi yung bahay niya Tatay Gabino ay sira-sira din na siguro alam niyo po yun. Yung bubong ng bahay na Ate Salvi talagang wala na. Talagang pag tag-ulan namumroblema sila kasi wala nang matutuluyan, wala matulugan na maayos. Ngayon, ang plano niya ipaayos, no? Lagi niyang pinagdarasal sa Diyos na maipaayos niyo yung bahay. At pag naipaayos niya po yung Tatay Gabino,
kukunin daw po niya kayo dito para araw-araw niya kayong kasama doon sa bahay niya para naalagaan daw po kayo. Diba tay? Kung buhay pa. Ay, laging buhay pa. Ikaw talaga. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ha? Ay, hindi ko Habang may bagyo, may pag-asa. Walang wag kang mawala ng pag-asa tay. Tandaan mo, habang may bagyo, may pag-asa. Di ba tay? Neyo. Oh, payag ka doon ka natitira kay Ate Salvi? Ay, titingnan ko kung kuan. Alam mo, ako ay kung sino maganda sa akin, maganda rin. Oh. Pero Adi, kung ibig sabihin sino maganda ako. pangit, Oh, si Ate Salvi maganda. maganda yan. Oh, di ba? Oh, Ate Salvi. Akin doon sa bahay. Maganda ka raw. Oh. Ito si Ate Salvi. Maganda nga talaga. Maganda pang kalooban. Di ba? Kukuntihan ganyan Ate Salvi. Ah, kaya pagpatuloy mo lang yan. Darating ang araw, may biyaya si Lord para sa iyo, sa pamilya mo, no? Imagine yung asawa mo balik-balik sa ospital dahil sa sakit sa puso, pero sa kabila ng kahirapan na pagtatagumpayan yung mag-asawa ng pamilya mo, ibig sabihin guided ka ni Lord, no? Para makatulong ka, ginagamit ka pa niyang kasangkapan para matulungan tong si Tatay Gabino, di ba? Sa loob ng 3 taon, 2 ito, di ba? Mag-asawa. Dalawa po. Tatay Gabino, yung stroke na asawa nito. Oh, napakaswerte. Sana lahat ng matatanda na nangangailangan ng pag-aruga makatagpo ng isang Ate Salvi. Di ba Ate Salvi? Oh. Paano? Alis na rin ako ha. Sige po, ingat, Oh. ingat po sir. Pupunta kami doon sa iyo, sa bahay mo. At sa mga darating na araw, ano? Opo, At sana mapakinggan ni Lord yung sana po. yung request natin sa kanya na para matulungan mo talaga itong si Tatay Gabino, madala mo sa bahay mo, maipaayos natin yung bahay mo kahit yung bubong lang. Kasi yun talaga Yun, pinaka problema ng bahay mo, bulok na talaga yung mga pang-itaas. Pati yung bubong, katakot yun Ate Salvi. nga po. Kasi pagka naulan, ngayon pagkatapos ng tag-init, Tag-init, ulan na po. lanin niya naman ang kasunod. Sabi ng Pag-asa, sunod-sunod ang malalakas na bagyo diyan. Yun nga po. O papaano, baka mamay mabagsakan kayo nung, Minsan na nga po ako muntik na mabagsakan ng isa doon sa terrace. oh, di ba? Isang kahoy. Bulok na yung mga kahoy yung mga pinakuan ng yero. Bulok na po. Oh. Kakatakot yun sa kanila, tayong kahoy doon. Oh, may mga matataas na kahoy pa ano tay? Wala nga na hapayin yun. Oh. Oh, natatakot si Tatay Gabino doon sa inyo. Takot ka doon? Ay, toro-toro ka ba kayo bumagsak magayos mo eh. Ano ka na? Oh, takot. Grabe. Takot Grabe doon ka sa... naman, di nga ako takot doon. Hindi ka matakot hindi mo nakabagsak. Pag nagbagsak ka, matakot ka na. Ay di pag nandun ka na tay, putulin mo pa unti-unti. Ay, Bigyan mo ng blade. Bilang isang blade. yung kasi bahay nyo, Opo. palibot ng malalaking puno. Yun ang kinakatakutan ni Tatay Gabino. Baka daw matumba yung puno, bumagsak sa bahay mo, tulog-tulog siya, tamaan siya. sa Roma lang tinatakutan ko doon. Yung star apple po. Si Karapo. Matibay-tibay pa yung puno na yun kaysa sa mangga. Yung mangga natuwad na lang bigla yun. Opo na. Kunting hangin. Ate Salvi, Thank you po. Tay Gabino, bye-bye na. Sige, bye. Bye-bye, ingat ka ha. Ay, Kain ka nung pagkain mong inihanda ni Ate Salvi, putsero, para lumakas yung tuhod mo. Pag malakas na ang tuhod mo, pupunta tayo ng bayan, hanap tayo ng chicks. alam mo ako, pag nakain ako, mga 3 subo na kulog ko Yung lang. sikmura Tigil talaga, na ako sir. kayan. 3 subo lang. Oo, 3 subo, tigil na ako kayan. Mahina yata ang kanyang digestion, mahina yung panunaw niya, no? Baka po. Kasi sikmura Kasi po. mahirap din sa kanya yung ganyan na karne. Pag may edad na kasi, humihina ng panunaw. Kaya ako pinalambot ko nga. Malambot na malambot. Saka yung sabaw, Opo. mas maganda kung lalagyan mo ng gulay. Meron po yung gulay. Oo, tama. Very good, very good. Kinain na. May gulay naman pala tay. Opo. Ha? May gulay. Importante doon yung sabaw, tapos may gulay. Pitsay ganyan. Oo. Mas
maganda Ate Salvi malunggay. Opo. Malunggay o kaya yung masustasyon malunggay, tsaka yung saluyot. Mga ganon, yun ang masarap. Panlagay sa may mga sinigang na Doon isda. po kami sa nakuha sa may school, may malunggay. Ay, very good, very good. Tayo, alis na ako. O sige. Palakas kayo. Iyo. Pag malakas na kayo, punta tayo ng daet. Ay, Tupasyo. sawa na ako dyan. Sorry. Ano? Tupasyo. Bigyan ko kayo ng chicks doon. Maraming chicks doon. Ako, Ay, tupay. kaguro ko dyan. Sinawaan ko na yan. Ay! Ano? Grabe ka, Tatay Gabino. Ayaw, tagal na ako dyan. Talaga, ha? Siguro chick boy ka nung kalakasan mo. Ha? Ay, hindi, grabe ako dyan. Grabe ka talaga, Tay, ha? Abot na nga ako na ako. Paunahan pang Manila. Oo, napamanila pa daw siya. Oh, sir, layas po yun nung araw. Talaga. Kasi wala silang anak Opo, wala po. So pag may pera, siyempre mag-asawa sila. Libangan nila yung pagta-travel. Pero ang problema nga, hindi sila nakapag-ipon. Opo. Kaya dapat talaga maging leksyon to sa mga mag-asawang walang anak na pag may pera sila mag-ipon para sa pagtanda nila. Tulad nito, Tulad nito. Hindi nakapag-ipon. Kasi nga may kasabi nga tayong mga Pilipino, pag may pera tayo, Sige lang po. yung one day millionaire ba, no? One day millionaire, pag may pera, Sige lang po. mga Pilipino kasi yung hindi sila nakahanda sa paghawak ng pera. Yung nga po Kaya pag may pera na, di na lang kung saan gagamitin, kung paano, nagmamalay sa wala na, ubos na. Tayo, alis na ako, bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo, ha. Oo, salamat na dara mo, ha. Kain ka na dyan. Kain ka na, ha. Okay. Ate Salvi, alis na ako. Bye-bye. Ingat po. Ate Salvi? Ay, lagi ko naman po yung pinapapaligo. Ang kaso po, ayaw nga niya po gawa ng ang rason niya po, hindi pa naman daw niya birthday po. Kasi ang birthday niya, June 1. Tapos po, hindi pa naman daw po ng Biyernes Santo. Ganun po, kaya hindi pa siya naliligo. Kaya ngayon po, nung nakaramdam na po siya ng masama na talaga pakiramdam niya, ayun, napilitan na po siyang maligo at iniigiban ko na po siya, di na siya nakakareklamo. Pambihira ka, Tatay Gabino. 2 beses ka lang pala maligo. Opo. Sa isang taon, pag birthday mo lang, saka Biyernes Santo. Opo, hindi naman po sa ano. Pambihira. Hindi rin po totoo. So, nung huling punta ko rito, hinang-hina siya. Opo, kasi yung siguro po sa katawan niya Init ng katawan, sobrang init. Mabuti hindi siya na heat stroke. Opo. Ngayon, pinagtabuan mo ng pampaligo. Tapos sabay galit na din sa kanya. kasi nakita ko po parang ano na po So, siya. tingnan mo na. Nang makaligo ka, Tay Gabino, nang makaligo ka, naglakas-lakas ka. Ayaw, yung lakas na. Pero hindi na po tulad nung dati po. Oo nga, nahinang-hina Kita siya. naman natin na nakahiga na lang po. Kaya nga. Dapat araw-araw maliligo para kondisyon lagi ang katawan, Tay. Para Ha? para maka-chicks. Oo, para Hindi kaya ko ng araw-araw tawa. Matumba ko dyan sa batuan. Ayun na nga, ako na nga po ang Ayun, nag-iigib. oo nga naman. Kasi po yung asawa niya po dati din, nag-iigib siya dyan na tutumba sa sapa. Kaya, Sa likod. Opo. Kaya sabi ko, ako na mag-igib, dito ka na lang magligo sa sa loob ng bahay. Kung binibigyan ko lang siya ng sabon, tapos yung towel na pangkuskus niya, tapos yung mga damit. niwanan mo na. Opo, iwan. Siya Yung bihisan niya. Opo. Siya na po, kaya na niya. So ngayon, na-prepare mo ng almusal niya, tanghalian niya, Okay na po. Makakain pampaligo na lang siya. niya, alis ka na. Alis Punta na ka na po. sa trabaho mo. Okay? Tay, alis na ako, Tay. Sige. Ingat ka. Palakas ka. Ayun, subukan ta kung makakalakas. Para abutin ka ng 100 years old. Para marami tayong matulungan. Oo. Di ba magkakapera ka 100,000? Oo. Marami tayong makatutulungan na katulad natin. Oo. Ayaw mo nun? Oo. Imagine, 94. 94. Oh, 6 6 years na lang, Tay. 100 years old ka na. Kaya yan, sir. Kaya mo yun. Kaya mo yun. Awa ko na lang. Sabi yan. Kaya mo yun. Salve, alis na ako, ha? Sige po, sir. Salamat po. Salamat, ha? Maraming salamat. Sana dumami pa ang taong tulad mo. Hindi mo kaano-ano itong pamilyang ito, mag-asawang ito. Andiyan ka, sabi mo nga, 3 taon mo na itong ginagawa para sa mag-asawa. Hanggang sa mamatay yung asawa ni Tatay Gabino, andito ka pa rin para kay Tatay Gabino. Salamat, Ate Salvi. Thank you. Thank you din po. Musta na lang dun sa mister mo? Opo. Ha? May sakit pa rin, ano? Opo. Ang asawa kasi nito, mga katuwang, di makapagtrabaho ng maayos. Bawal kasi meron siyang heart enlargement. Lumalaki yung puso ng asawa niya. Bawal yung mabibigat na trabaho.
Salamat. Ingat at Salvi. Ingat Tatay Gabino. Sige. Bye-bye, sir. Bye-bye. Ingat kayo.